sa kontraktor na nag-i-implement, then may COA pa rin tayo na nag-o-audit. Dapat po holistic, hindi piecemeal, hindi smokescreen, hindi diversionary tactic ang ginagawa ng Pangulo. Bring up yung Iba'y imbestigahan, di ba? Kanya nga yun ang sinasabi ko. Kung sa Senate, kung sa House, may maaring magkaroon ng doubt. There may be a cloud on the investigation kasi may allegations nga na not only in the House but certain members of the upper chamber are involved. Kaya nga sabi ko, independent third-party commission created by the executive but with full independence and full powers na magtawag ng witness, etc. Nandiyan naman under the executive ang NBI. Nandiyan naman ang PNP. Ang daming tools ng executive para mag-imbestiga. Ang pinaka-powerful, let's face it, ang executive sa lahat ng branches of government. So, dapat po ganun. Kaya lang, a lot of you were too young to remember yung Agrava Commission. Yun ay kahit nung panahon ni Marcos Sr., nung pinatay si Ninoy and they wanted to see who was responsible, syempre hindi pwede yung then batasang pambansa. Sinasabi nila kontrolado ni Marcos Sr. Nagkaroon ng isang independent commission headed by a retired justice of the Court of Appeals na magandang reputasyon. Yan nga si Corazon Agrava. So yun po ang ginawa at naging credible po at naituro mismong yung Chief of Staff at pinsan ni Marcos na si General Fabian Ver na may kasalanan doon sa pagpatay kay Ninoy Aquino at mga nakulong itong mga sundalo na directly involved. So dapat po ganoon. Yun pinsan ng Pangulo. Siguro naman kahit pinsan ng Pangulong incumbent ang ituro nitong komisyon na to, a-action siya. That is what I mean. For all his faults, si Marcos Sr. was a decisive leader. Ewan ko lang yung anak, bakit di nagmana. Pero it goes without saying sir, kasi hindi lang sabi ko nga, it takes more than two to tango in this case. Nandyan ang nag-a-allocate ng funds, which is the House. Nandyan yung nag-approve, naghahanap ng mga budget, nagbibigay ng specifications at nag-iinspeksyon. Nandyan ang DPWH. Bukod sa kontraktor na nag-i-implement, then may COA pa rin tayo na nag-o-audit. Dapat po holistic, hindi piecemeal, hindi smokescreen, hindi diversionary tactic ang ginagawa ng Pangulo. So pinakamaganda, aside from the Senate, na alam naman po natin, hindi naman maipagkakaila ang power ng Senado at ng House for legislative inquiry, ay independent commission po na executive in nature kung talagang sincere ang ating presidente. Ngayon, kung hindi niya gagawin to, alam na this. Ay kalokohan lang po yan. Lokohan lang po ang ginagawa. Attorney, do you think, ano yung thoughts niyo na the DPWH Secretary stays on? Na sa ngayon, siya pa rin yung nakaupo, walang napapalitan sa DPWH? Alam niyo kung ako ang Pangulo, well, it's just me, sususpindihin ko yung secretary ng DPWH just to show that I'm serious. At doong mga lugar na may obviously, problema yung flood control, yung naanod, bumagsak, nag-collapse, sususpindihin ko rin yung district engineer. Ano lang po yan? Isang lagda lang ng Pangulo kung talagang seryoso siya. Just to show to the country na he means business. Kanya lang, wala pang nangyayaring ganyan Ipapapaliwanag nyo yung DPWH Secretary. Yung DPWH nga po ang malaki ang role dito sa mga flood control projects na ito. I mean, ang akin po, why single out the contractors? Ano naman po yan? Open secret naman kung anong kalakaran dyan. So, lahat po yan may involvement. So, tignan po natin lahat. Para hindi lang moro-moro po ito. All of these people, the Secretary of the DPWH, as are all members of the cabinet, under the control of the President. They are in the President's strictest confidence. They serve at the pleasure of the President. Mga alter ego po yan Lalo na yung mga district engineers, under lang yan ng Secretary. So, what's stopping the President? Kung talagang gusto niya, kung talagang seryoso siya, if he wants to exhibit strong leadership. Sir, kayo
legal counsel ni Diskaya? Hindi po, hindi po. I have no involvement. I have no involvement with the Diskayas. Sir, but do you plan to be a leader of any of the contractors? Hindi po, hindi po. Kasi kami nagpapatawag na imbestigahan. That would be a clear conflict of interest. Ang PDP po, ayaw naming mapoliticize yung issue. Not for any amount, kahit anong i-offer nila sa akin, I will not serve as counsel for any of the contractors. Kasi nga, PDP is calling for an investigation, but not just an investigation, yung tunay na investigasyon, hindi haw-shaw na investigasyon. Pero attorney, you're recommending na isuspend na rin tayo DPWH? Sana kasi talaga namang command responsibility yan di ba? Oo. Di ba sabi ni, di ba, masyadong gastado na yung term na Caesar's wife, di ba? Caesar's wife must be above reproach. So kung there is even a whiff of scandal, and ito hindi lang whiff alingasaw nga dapat a strong action must be taken. Diba? Sabi nga nila grandes males, grandes remedios. Kung malala ang problema, dapat matindi ang remedyo, ang solusyon. Well, unang-una, bakit hindi involved ang DPWH? Alam nyo, sabi ko nga kanina, wag na tayo maglokohan. Alam naman natin lahat na ang pumipili ng district engineer, mga district congressmen. At marami pong reports, hindi ko sinasabing totoo, na marami pong contractors ay nasa House of Representatives. Bakit, number one, bakit walang investigasyon sa DPWH? Sila po ang nag-handle ng design, ng lahat ng terms of references, bidding ng mga project, at sila po nag-inspect kung tama ang pagkagawa. Bakit contractor lamang? Number two, bakit sinisingle out ang ilang contractor? Samantalang 15 yan at mas marami pa sa 15 ang may kontrata. Bakit hindi tinitignan yon? Kaya ang sabi ko, para walang duda kung talagang sincero ang ating mahal na Pangulo sa kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan dito sa tinatawag na floodgate, ay gumawa siya ng independent commission. Ano lang naman po yan executive order. He is the chief executive. At ang aming nga pong pinapakiusap kay Pangulo, ilagay po natin ang isang taong katulad ni Mayor Benji Magalong na subok na po ang integridad, ang pagiging impartial, ang pagiging unprejudiced, at bukod sa lahat, ang pagiging matapang. Let the hammer fall where it may. And then, isamahan po natin siya ng mga tao na ganun din po ang reputasyon. Otherwise, Mr. President, nagpapagod lang po kayo kaiikot sa Pilipinas na nagpapasisid kung ano-anong ginagawa ninyo, nag-i-inspection kayo, ay useless po yan, Mr. President, kung wala pong maniniwala sa inyong investigasyon. Executive time is better put to other uses. Kung ganyan din lang ang gagawin nyo, wala pong kabuluhan po yan.